39. Mateo o Matthew chapter 22, simula sa verse 34 to 39. Ganito ang sabi. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Pagpili ng Diyos. Pwede na ba tayo makapalakpak pa ulit? Kaya po kasi ako napakanta. Si Brother Rod kasi binigyan ako ng candy na parang maanghang na parang malamig. Parang sabi ko, parang dumulas yung aking boses . Kasi po, kulang pa ako sa tulog kasi ganito po nangyari. Kagabi po, after the prayer meeting ng Macau chapter, ang prayer meeting kasi sa Macau chapter, pag Tuesday and Friday is 8:30 to 10:30 sa Catholic Pastoral Center ng Macau. And usually natatapos kami 10:30, then after the 10:30 is tinext ako ng isa namin member natin ng council. Tinext ako galing kay Brother Rod and Sister Tess na napili nila ako para mag-talk ngayong araw na ito. And it was about siguro mga 10:45 na. So, na-excite po ako. Na-excite po ako kasi kagabi lang eh. Kaya na-excite ako, then nagplancha agad ako ng pantalon, tapos naganda ng damit. So, sobrang excitement, yung naramdaman ko, hindi na ako nakatulog. Nag-set ako ng alarm clock ng about 5 a.m. para pag-gising ko, makapag-prepare ako, makuha ko yung first strip ng pass craft. Makuha ko yung first strip. Nag-set ako ng mga 4:30, alas 3 pa lang gising na po ako. Sa sobrang excitement, ewan ko pa ano meron dito sa Hong Kong. Tapos kanina, so far okay naman sa biyahe, medyo maalim lang ng konti. Kanina po, nung after ng break natin ng mass, and then umupo ako doon, hindi naman sinasadya siguro, talagang dahil break time kanina. So, ang daming mga kapatiran natin na kumakain doon. Habang nagninilay po ako, sabi ko, napakaganda palang magnilay dito. Kaya ang daming pumasok sa isip ko. Mga pumasok puro chika-chika. Sabi ko, iba pala magnilay dito, masarap, maingay. So, that's all mga kapatid. Last visit ko po, di ba, natandaan nyo yung Chinese New Year. Kaya, so I'm so grateful dahil sa yung mga binibigay ng Panginoon ng mga opportunities na hindi natin ine-expect. God is a God of surprises talaga. Minsan sinusurpresa tayo ng Diyos sa mga pangangailangan blessing na kailangan natin without our knowing. Kaya napakahalaga. But ang topic po natin ngayon, it's all about, dalawa po itong aking sa topic is loving God and Christian love. Ito po yung unang first two topics basic Christian maturity. After this seminar ng basic Christian maturity, hindi na po dapat naging basic, ha? Pagkatapos po ng basic Christian maturity, hindi na po dapat basic. Dapat iiwan mo na yung basic na naranasan na natutunan mo sa Panginoon. Dapat kailangan kang magpatuloy doon sa maturity hanggang sa ma-reach mo yung fullness.
yung kapuspusan ng Panginoon. Matthew chapter 22, may nagtanong sa Panginoon na expert. Expert saan? Sa kautusan, sa law ng mga Hudyo. Sabi niya, ano po ang pinaka mahalagang utos? Pinaka-importante at mahalagang utos. Then Jesus replied to him and said, love the Lord your God with all of your heart, with all your soul, with all your mind. And this is the first and greatest commandment. And then verse 39, and the second one is, love your neighbor as yourself. Nakita niyo, di ba? Yung una, love your God, kasama daw dapat buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, tapos love your neighbor. Kaya i-divide natin. Yung una, loving God, and then the second commandment is love your neighbor as yourself. And that is Christian love. Yan po. So, nandito tayo sa loving God. So, first thing na makikita natin dito is yung word na you. Diba? Sabi dito ng Panginoon, love the Lord your God. The word your or you. Nagpapakita ito sa atin para ma-realize natin na mayroong pinupoint si Jesus. Kung titingnan natin, itong salitang mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, mahalin mo or you is, may tinutukoy si Jesus. This is not generalized command. Hindi ito pang generalize kasi ang ginamit na you is pang individual yon. It addresses for individual. Kasi sa pagmamahal sa Diyos, hindi pwedeng sabit ka. Hindi pwedeng kabit ka. Hindi pwedeng, oy, love mo pala siya. Pwedeng sabit mo, kabit mo na ako dyan, i-connecta mo. Hindi. Kailangan it is a personal response to the Creator. You, the word you, it's not a generalized command, but the Lord is talking to you, sa iyo, o sa akin, sa bawat isa sa atin. So, kailangan natin, itong utos na ito, natin, na itong command ni Jesus, na love your God, o loving God, kailangan makapenetrate talaga sa ating puso. Makapenetrate, makapasok sa ating puso, makapture tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kasi, anumang pag-ibig, pagmamahal, na hindi tatagos o papasok sa puso, hindi po yun magiging tunay na pag-ibig, pagmamahal. Kasi ang pag-ibig ay nanggagaling sa puso, hindi lang sa isip. Pero pag umiibig ka, syempre, kaya sabi dyan, love the Lord your God with all your heart, may kasunod with all of your soul and your mind, may kasamang isip. Pero dapat mas mataas ang puso pagkatapos saka mo isasama yung isip. Kasi pag magmamahal ka, na puso lang ang paiiralin mo, hindi sapat. Diba? Kailangan gamitin mo rin yung puso. Pag nagmahal ka, isinama mo yung tatlo, yung puso mo, yung isip mo, pati yung kaluluwa mo, mga kapatid, magiging kompleto. Kasi nilikha tayo ng Diyos na perfect being. Di ba meron tayong body, soul, and spirit? Sa soul kasi natin, kasama na kasi doon yung faculty ng ating mind. We cannot separate the mind and the heart. Kaya kung iibig tayo, pairalin lang natin yung ating puso, pwede pa rin tayong mabigo. Kasi hindi mo ginamit yung utak. Diba? Yun ang ibig sabihin doon. Meron tayong katawan, meron tayong physical body, at meron din tayong espiritu. Now, ang gustong sabihin ni Jesus, ma-capture tayo ng ganun sa command niya na you. Unless the love of God captured your heart, pumasok sa puso mo, hindi mo siya mamamahal ng lubusan. Kaya yung nakakaranas lang ng pagmamahal sa Diyos ay yung mga tao, yung pag-ibig ng Diyos, pumasok sa kanilang puso. Amen ba? And the next word is shall. You shall love the Lord your God. Shall. The word shall, which
remind us, nagpapaalala sa atin that Jesus' words were commanded. You, at kasunod ang salitang shall, it is follows by commands. Siyempre, mga kapatid, ito yung command na pinaka-greatest sa lahat. Sa lahat ng utos at sinabi ng Diyos, napakaraming commandments sa Bible. Dinivide po yan ng mga expert. Merong major at saka yung mga minors. Sa lahat ng utos, from the major up to the minor commandments, mga kapatid, ang pinaka-greatest, yung pang utos na mahalin mo ang Diyos. Bawat parents, tayong lahat ay meron tayong mga importante sa buhay natin. Diba? May mga mahalaga sa atin na iniingatan natin, preserve natin. Sa Diyos, meron din pinakamahalaga sa Kanya. Hindi lang mahalaga tayo sa Kanya, kundi mahalaga yung ating tugon sa Kanya. Ano yun? Yun nga, yung sinabi ng Panginoon na love the Lord your God, you shall love the Lord your God. Ang point dito is that our love for God is not merely, hindi lamang dapat emotion. Because you cannot command a person to have an emotion. Hindi mo pwedeng sabihin, utusan ng isang tao para magkaroon siya ng nararamdaman na umiyak ka, tumawa ka, tumambling ka, maglupasay ka. Hindi mo makukuman yun. Depende yun sa kanya kung anong type niya, anong gusto niya, pero hindi mo siya matuturuan. Ang pag-ibig ay hindi itinuturo eh. Dapat kung sa iyong bububukan. Kung sa mong nararamdaman hanggang sa natututunan, hanggang sa iyong iniaalay. You cannot command a person to have an emotion. Hindi mo pwedeng sabihin, magalit ka. Sige na, umiyak ka na. Hindi mo pwedeng utusan yon, mga kapatid. Hindi na utusan ng emotion kasi yun yung isa sa uniqueness natin.